Dalang Junakis din. Hello po, Tony. Diyos ay
pa yung oxygen. Hindi pwede lang. Salamat din namin, Panginoon, yung patuloy na gawin mo, Ama, sa gawin ito, sa bawat isa, Ama, sa mga plano, Panginoon, Panginoon, sa mga isa pa namin na gagawin sa mga natin gawin ang mga Lord, sa mga gagawin mo, Lord, sa mga ito, gamitin mo ang bawat isa para salamat Ama sa mga ito. Pangalan ko ni Jesus. Amen. Hindi palakpakan natin ang Panginoon. Dahil narito, dahil para sa Kanya. Salamat. Pwede mo po lahat. Ayan na, gusto kong welcome si Pastor Dan and Ma'am Jane. So, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, pwede niyo po bang batiin ang katabi niyo ng good morning? Good morning! So, nandito tayo ngayon sa nilikha ng Diyos, no? Tayo napupuri sa Kanya. Praise God. Thank you, Lord. Ngayon ay tayo magpapahayag ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sisimulan ni ito yung kasi lahat? Lahat yun? Yung may gusto lang. Yung may gusto lang. Siya yung dati kasi lahat eh. Parang gumagalaw siya. Yeah. Hindi, si Tino. So, papakunan tayo ni Kuya Harvey. Pabalik na rin ako sa kanya. Tapos, yun, nabibis ko nga kasi yung presensya niya. Galing ko rin akong wala. Gawa yung sakit ko rin. Tapos, lagi may lakad kay Kap. Saan sa pupunta na daw kasama. Tapos, yun lang kasi nung nakaraan, balak namin mag-fire kaso tumatake nga yung box ko kaya di natuloy sila lang. Siguro may translate kaya ayaw na akong pabalik. Kaya ayun, pinapasalamat ko sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa anak ko. At sa mga malalayo ng pamilya na hindi niya pinapabayaan. Amen. Praise God. Nakita ko talaga sa kuya nung nakaraan nung Sunday. Hindi talaga siya makatayo. Sabi natin, hindi ko nagsimba ka pa. Sabi ko, bakit ba? Ano mag-simba? Hindi talaga siya. So ngayon nakita ko okay na siya. At nandito kayo, last year wala sila eh. Habol pa mo. Praise God. So may gusto, alam ko meron pa. Marami pang gustong magsalita. Oo, mga Mars! Sige, isa natin kay Ninang G. Ninang G. Okay, kay Ninang G. Matala si Mama eh. Kala niya kasal pa rin. Ang yabang ko, kanya ko rin naman. Wala pala ako. Good morning po sa lahat. Salamat ako nakarating ako dito nakasama ninyo. Mas lang siguro ang Diyos para sa amin para makasama ko kayo sa pagpapinig ng worship ng Lord. Dati na rin akong Christian sa ibang ano. Pero kumbaga ang Lord lagi nasa akin. So, madaming struggle sa buhay, lumalataw din. Tapos madaming parang talaga ng buhay. Kaya, thankful ako at nagsama ko lang tayo. And, syempre, thankful din kami na nandito kami. So, ayun lang ako na, hindi pa ako pinapanganak, magbe-best friend na sila. So, syempre, hindi ko papalagpusin to. Yun lang, Jen. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Diyos. Maganda tayo pa naman. Kasama kami ni Irene. Dito, thank you po kasi alam niyo yung happiness na-late kami kasi nagising ako ng 3:30 tapos nakatulog ulit ako. Sabi, late na. Sabi ko, pero pasalamat pa rin po sa Diyos kasi nakasama kami sa inyo. Thank you po. Man, dito ka sa last. Ano lang, wala pa lang. Dito ka sa Buti nga nagkasya yung dress.
Kasi yung dalawa meron din. Pinatunayan namin sa likod. Malit na namin. Eh paano? Nag-happy meal. Hindi sila mag-happy meal. Yung topak yung maliit. Sige, sige. Hindi kasi nung ano tinawag ko si Mama ng linggo, kala niya kasal pala. So, ayun, gusto mo po ba magpasalamat sa dito naman sa side na to, kay Enric. Sige na, alam ko, you may have the floor. So, yun, good morning sa ating lahat. So, yun, salamat kay si Sir siguro. So, yun, una, thank you kay Lord, syempre, yun yan, kasama ko, first time ko masama sa ilang taon, no? So, yun, and, yun, thank you kay Lord sa una, sa pag-iingat ko sa kami, so, sa anak ko, syempre, sa asawa ko na nasa abroad, ingat ba? Ngayon, ano pa rin doon, di ba, sa Middle East, pero yun nga, dahil sa, sa biyaya ng Panginoon, safe naman siya, masaya pa rin naman siya doon. And siguro ito yung pinakamagandang atin nyo para mag-share. Dati pa, nung bata pa ako sa church namin simula, tapos yung work yung isa sa maganda. So, di ba, kasi syempre, nire-request ko yun, pinag-pray namin ng pastor, mag-work ako noon. Di na nag-work ako unti-unti, dito nawala ako sa Sunday, nawala ako sa meeting, nawala ako sa Bible study. Tuloy-tuloy na. So, wala na talaga, wala na hindi ko na paramdam ng isa. So, pero syempre, yun nga, like yung katulad ng testimony ko nung ang saan ko. So, parang, yun nga, wala nang, nabutan ako ni Pastor, sa kasalan sa kabayo ko. May pulang kabayo pa nung oo nga, kasi syempre, ito nga, sa right avenue ng so, yun, pero yun nga, sabi ko sa Sunday, maganda yung work, maganda yung nabibili mo yung gusto mo. Pero may kulang pa rin kasi, mahirap parang may hinahanap ka na din mo. Parang hindi ka payapa, yung dami mong iniisip. Pero nga, sabi ko nga, si Lord pala talaga yun. Happy ako na, yun nga, parang tinawag ulit ako, naging part ulit ng worship team, and ito na naman, kumbaga sa tuwing kumikita, parang alam mo yun, gusto mong mag-serve kay Lord, pero ang daming, may yung galaw na talaga ng kaaway, ang daming, diba, magkakaroon na naman ng Pastor Sunday, tapos, isa ko challenge ngayon is yung promotion na naman, syempre pag tinanggap ko yun, wala na naman ako sa Sunday, so kaya parang, sabi ko nga kayo, dadasal ko, Lord, kung lulubin mo talaga ako na talaga sa akin. So, God ko. Pero, yun nga, salamat kayo kasi parang nga, ang inner peace ko, meron dyan, paggabay niya sa akin. So, yun nga, salamat sa Lord nakabalik si Kuya Enric. Kasi magpa-5 years na ako, parang yun ako, tagal din mo. Hindi pa siguro ito yun nga, yung peace kasi iba yung pag-peace. Para kahit maraming problema, yung di ba sabi nga sa Romans 15:23, God's peace will fill you and lift you up. Yung kay Macy Kahit nandiyan? maraming problema yung struggle, yung peace ni Lord. Ha? Pero pa po ba ang gusto magsalita? Yung kay Macy? Yeah. Para hindi mo na nga Pero babantayan. po ba ang gusto? Diana, ikaw. Hindi ko naman yung gamitin. Hindi ka lang din nakapit. Wala kasing bantay dun eh. Taas ng gasolina. Mahal na ng gasolina. Lumalayo sa kanila. Kung babae ba lalabas dapat? So, kaya mo yun dyan na dito lang kami lahat. So, dyan si Lord syempre. So, Ate Tess. Akala ko Ate Tess kasi nakatingin sa akin. Nakatingin? Hindi pala natin. Kasi hindi ko nakitingin. Busy-busy yan. Pag ka dyan, ano naman yung bro? Narinig ko yung halay mo. Ha? Ang palay yun. Ang live.
Picture pa? Hindi, live. Naka-live dun sa page. Sa youth. Mayaman ka man sa lahat ng mundo at yung bagay na wala kang gusto sa buhay mo pero mas mapalan tayo nakakita natin walang-wala tayo. Pero tayo yung pinakamayaman sa mundo dahil ang Jesus Christ ay nasa Si Sam ko may tulong si Samuel. Wala na po ba? Close ko na. Siyempre gusto ko yung mag-thank you kay Lord. Close na kasi nagsalita. Dalas lang. Gusto ko mag-thank you kay Lord kasi parang bumabalik sa akin yung pakiramdam no last year kasi bigla akong sinestora, late ako. Thanks God, sobrang aga ko kami ako. Ang yabang! So, thank you Lord. Aga! And dahil yung late ako nung last year, Ikaw ang MC. sobrang laking impact sa akin yun. Parang siguro yung inano din ng Lord yun sa akin kasi lagi talaga kami late. So, parang doon na may ano siya, may dahilan. Then sabi ni Pastora, late ka, mag-MC ka na. Then 1 year na yung MC ko. Actually, nung March 28, may mga 20 days na. So, thank you kay Lord dati yung ano ko, testimony ko. Sana pag kinasal ako doon si Papa, pero hindi niya nilo, pero may dahilan. And salamat sa Lord, kinasal niya na kami. Nakaraos na yung mga plano natin na niloob ng Lord. Salamat sa Panginoon, sa kanyang papuno. Ngayon, gusto ko na pong tawagin ang ating attorney, Pastor Dan. Mga sinilip pa. So, ayan o. Napakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Dan. Amen. Napuyat po kami sa atin sa cover and protect each corner of this package with the blood of the Lamb, the blood of Jesus Christ, so that all of us will be one in spirit, one in whole, and one in heart. These things we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. So, ano daw po ito premarital counseling. Patay! Brother Rico parang, Brother Rico. Pinabas po yung marriage certificate. parang ito na yung ano. pinapressure ah! Sendo na lang daw po. Ayun pa, sinahardy na! Sento na lang daw eh. Sendo na lang. Yes, SA, attending ready ka na. Nice, very good. Sino po yung mga mag-aasawa po? Ayan. Siguro po, I would suggest magkatabi po yung mag-asawa. Iyo. wala daw asawa.
I mean, yung may kasama pong asawa ngayon magkatabi. Talagang siya yun. Daddy, di ba? Ito, katabi ka tayo. Okay lang naman, kaya talaga makikita agad natin kung paano yung Kung sino masusunod, no? Ngayon natin matututunan. Tayo magsilita dito kasi Yan, yung asawa mo magkatabi, sino yung magpapakasal ka, o yung mag-boyfriend, yan, magkatabi po sana. Inaya. Hindi kinaya. Talaga. Sabi ni Kuya Alex, Kuya Uncle talaga, tigil-pagod. Okay na po. Malaki na yan. Matigas na ulo, sabi ni Kuya Henry. Alam niyo na kung sino yung tigasin. Ang kailangan lang ayun yung sa loob. kayo mag-asawa kami. Ako mo may katabing asawa. Katabi ko po asawa. Ayan, sige po. So bakit na namin pinagtabi ang mag-asawa or yung mga nais magsama? Hindi. Yung nais po magsama habang buhay. Kasi, ngayon po, kailangan natin maunawaan. Especially, I believe, meron na po sa ating matagal ng kasal. Kasi kami, 6 years pa lang po kayo mag-asawa. Mas matagal na po sa atin. Hindi man kasama yung mga asawa natin, pero alam ko, iba po, mas matagal ng kinasal. I mean, they've been living together po. I mean, they've been married for over maybe 10 years. Meron po kayo ito, 5 years and above. 34 years. Hindi pumayag yung parents mo. Hindi pumayag po yung magulang na ikasal. Going strong. Buti na pa-oo nyo agad siya. Kaya tapos 10 years, yung 10 years. 10 years po nakasal or more than 10 years. 11. 1 month. One month. Yeah. First of 34 years. Ilan pa? 34. Iyo, 34 years na. 49. Sino po? 10 months. Yun, okay. Sige po. Ngayon po pag-uusapan natin, kasi alam po natin sa panahon ngayon, ang salitang kasal ay commercialized. Pag sinabing kasal, parang ano na yan parang isang event na lang siya. Pag sinabing kasal, ano siya, tungkol sa estado ng buhay. Kaya minsan tinatanong yung iba, magpapakasal ka na ba? Wala pang pera. So parang nangyayari, ang kasal po ay nakabase sa laman ng bank account. Tama, sa laki ng bahay na pwede nang lipatan, sa dami ng savings. Di ba po? So, ngayong araw pong to, babalik tayo sa tunay na ibig sabihin ng kasal. At ano ang isa sa mga importanteng bagay na dapat meron ng mag-asawa upang hindi masira ang kasal? Sino po yung nais na makipaghiwalay sa kanyang asawa? Umamin na agad. Gagawa po natin ang paraan. Sino po dito yung minsan naisip? I mean, wala pong tama at maling sagot, walang panghusga. Sino po dito yung bakit ko ba pinakasalan ko ng babae kong pakainan? Ay, tatahan ako sa ako. Wala ko siyang oras. Ay, Parang ay, eh. o kaya, bakit ko ba pinakasalan ng lalaki to? Ano, ang kunat sa pera. Di ba po, may mga ganon at may mga pagkakataon minsan sa society po natin, ginagawang isang malaking pagsisisihan kapag pumasok sa kasal. Kaya ang mga tao pinipili na magkaroon ng trial and error. Na nagpinipiling subukan mo natin kung compatible tayo, namumuhay mag-asawa kahit hindi pa naman kasal. So again, wala pong judgment, walang panghusga sa atin, pero kailangan po natin ipahayag ang katotohanan na nagbumula sa salita ng Panginoon. Okay po, hindi ito salita namin ng aking asawa, nila Pastora, but this is only about the Word of God. Pero ayun po, we are coming from the place of love. So, nanggagaling po yung pag-uusapan natin sa estado ng pagmamahal ng Panginoon at yung kaparaanan niya para patuloy niyang abutin, hindi lang po yung buhay ng bawat isa, pero siguraduhin na mananatili yung pagmamahal at pag-ibig na nais niya sa bawat pagsasama. Amen po ba? Amen! Parang matakot na sila, hindi naman nandito. Nagagalit na sila sa akin. So, yun po. As we start, ano lang po tayo, remind lang natin, ano po ba ang ibig sabihin ng marriage? Anyone? Okay lang po kahit po sino. Wala pong maling sagot. Ma'am, total excited tayo. Yes, ma'am.
later kay Mami ang konti tayo. Okay, okay. May sumpaan. Sumpah! May sumpaan, sinusumpaan. Yung katabi naman ni Ma'am. Yan, Ma'am. Dahil 49 years. Ano po sa Panginoon yung Ang kinasal o mag-asawa ay nandoon talaga yung sakripisyo, pagtitiis, lahat yan dadanasin mo. Hindi lang masira yung pagsasama ninyo. So, talagang kung ang pagsasama ninyo ay ang kalagitnaan ninyo ang Diyos, pwedeng walang makakapaghiwalay. Kundi ang Diyos lamang talaga ang umagit na sa inyo. Yun lang ang pinaghawakan namin. Ay, yung medyo positive naman, huwag sa pagtitiis, sakripisyo, parang Ay, nakakama. pagtitiis. Yung mga positive side, ano yung mga positive stuff? Ang positive naman, kung minsan yung nagagalit ka din dahil kung minsan gabi na kung umuwi galing sa trabaho. Parang At least galing sa trabaho, Ma'am. Ayun yung positive thing. Yung positive galing sa trabaho. Na-sure niyang galing sa trabaho. Kasi, negative pala yun, ano? oh. Ginawa mong positive kasi alam mo galing sa trabaho yung asawa. Busy. Busy yan, busy. Positive, nandun yung ano talaga, maalalahanin din siya. Oh. Mapagmahal siya kahit na pagod din siya sa trabaho. Pag uwi ng bahay, napangiti pa rin. Pero alam ko pala, may problema din sa trabaho. Pero nandun din kailangan din kung siya yung galit, kailangan kalmado ka. Kailangan hindi pwede sa kanya. Para hindi kayo magsabulutan. Okay. Tama. Amen. Thank you po. So, alam mo ba na ang kasal ay pagsasama ng dalawang taong mahilig magpatawad? O, gaano kadalas tayo nagpapatawad sa asawa natin every day? Araw, minuto, oras. Lagi na ba? Si Sir mo yung pinapatawad. Parang ang dami kasalanan. So, bakit po natin sinabi na ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang taong laging nagpapatawad? Kasi po, marriage is a bond of imperfect person. Pinili natin pakasalan at maging kasama habang buhay ang isang taong alam natin hindi perfecto. Kagaya natin hindi rin perfecto. So kapag sinabi kong hindi perfecto, alam ko natin may pagkakamali, may pagkukulang, may mga pagkakataon, pag lalaki nakakalimutan ng mga pets, alam natin mga lalaki. Ay grabe mo, dahil hugot na. Nakakalimutan yung birthday ng asawa, anniversary, ilang taon na kayong kasal, magkaiba kayo ng taong sasagot. May mga ganon. Kasi nga po, yan, hindi po ako magaling sa dates. Yun. At alam po natin na sa pagsasama po, it's important na kino-consider natin yung asawa natin na mas nakakahigit kaysa sa atin. Kaya pinanggit naman yung sakripisyo. Meaning, dahil alam po natin na imperfect yung asawa natin. At the same time, alam po natin dapat lagi tayo magpapatawad. Kasi po, sa society ngayon, sa lipunan ngayon, ang ituturo po sa atin ay self-love. Mahalin mo yung sarili mo. Self-love din. Hindi po yung anak mo, hindi po yung asawa mo. Hindi ko po sinasabing mali yun na mahalin din natin yung sarili natin. Pero the mere fact na nag-decide po tayong pumasok sa isang relasyon, maging asawa, pumasok sa kasal, naunawaan natin na ang priority na po natin ay ang ating asawa. Sino po dito yung mahilig magsabi ng, puro na lang ako, puro naman. Huwag ka masyadong halata, Irene. Hindi lang ako nagbanggit ng pangalan. Ewan ko sa'yo kung ano na yung ko. Sabi ko kasi, Daddy, ano mo naman? Ikaw naman? Puro na lang. Narinig ko ano, be? Hindi, ayun. I mean, yan, nangyayari din yun. Kahit sa'yo mag-asawa, di ba? Ikaw lang magsaing na yun. Pagod na yung kamay ko. Tatagay ko sa ulam. Ikaw na lang. Ayun, isa yan sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Anong ulam? Pag tinanong niya ako, Bahala ka. mahirap po yun. Napakahirap po kung tanongin. So, di ba, kaya ko po sinasabi na bakit dumarating yung time na ikaw naman yung nagbibilangan ng pagod. O nagbibilangan. Ako nga, di ka nakakarinig sa akin. Sagot ko yung labada, sagot ko yung pagkain ng bata, pagkain sa school. Uuwi ka, may nilutong ulam na. Gagawin mo na lang. Ang dami na tatawulan eh. Oo, di ba?
nanghingi na po ako ng profile kasi ng bawat mag-asawa. Kasi pinag-aawayan. Common na po. Common. Pero common po yan. Hindi po namin sinasabing mali na dinadanas siya. Pero gusto po natin maunawaan na nararanasan po siya at normal. Dahil nabubuhay po tayo sa mundong imperfecto. Namumuhay pa tayo sa mundo na may mga kasalanan. So bakit po natin nais itong maunawaan? Kasi gusto po natin na ipasok ang design ng Panginoon sa buhay ng bawat mag-asawa. Okay. Together po sa paraan ng pagkakaunawa natin sa pagkasal o sa kasal o sa pag-aasawa, may mga importanteng bagay po tayong dapat i-make sure na mananatili na nasa sentro. Unang-una po, siyempre, ang Panginoon. Kasi imposible pong mahalin niyo yung asawa niyo kung wala ang pagmamahal ng Panginoon. Tama po, ang ganda-ganda ng asawa natin, ang gwapo ng araw ng kasal, dumating yung magdamag, halin ng kinabukasan, walang ligong, makeup, toothbrush, nagtisisi tayo. Siya ba yung pinakasalan ko kahapon? Diba, may ganun po. So, normal po yan, dumarating yung mga imperfections, dumarating yung mga pagkakataong may tampuhan, sama ng loob. Pero ito po yung isa sa mga bagay na dapat natin maunawaan. As we understand the importance and the design of God in terms of marriage, we have to understand as well the importance of one thing that will help us preserve our marriage and relationship. And that is communication. So, ganun kadalas po tayo makipag-usap sa asawa natin, hindi lang para mag-utos, manghingi ng pera o para mag-away. O para hindi pag-usapan yung mga anak. Meron po ba gano'n, nag-uusap na lang kayo dahil may anak kayo, may apo kayo, or what? So, bakit po napaka-importante ng communication sa marriage? Kasi po, at the end of the day, the bond of companionship is the way you share your emotions and the heart to each other. A good marriage is something that you share. Ang kasal po na maayos ay hindi trabaho ng isang tao lang. Trabaho po ito ng asawang babae at trabaho po ng asawang lalaki. Hello! Okay po? Yan. Ito po yung mga reasons bakit importante yung maayos na pag-usap. Good communication sa mag-asawa. Ito po yung parang in-impress sa amin ng Lord na topic kasi of all stages in life. Kahit po kung meron itong single, this is still applicable sa relasyon niyo po sa anak ninyo, sa relasyon niyo sa kapatid niyo, or sa ibang tao. So una po, kapag maayos ang pakikipag-usap, na tumitibay yung tiwala. Saka yung emotional intimacy, nandoon po kapag meron pong maayos na communication. Naiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Diba? Yung misunderstandings. Madalas po yung mga pinag-aawayan natin, di po ba yun yung mga petty things? Mga walang kabagay-bagay. Pansin niyo po, tapos biglang malaman mo naglayas yung isa. Diba? Yun lang pinag-awayan nyo. Diba pag nahimasmasan na tayo, nai-realize natin na wala palang kabagay-bagay. So dahil lang hindi maayos yung communication. Kapag kumayos yung communication, natututunan natin paano ayusin yung ating conflict. Di po ba? Yung conflict ngayon, nagiging mabuting bagay siya kasi lumalago tayo. Pero pag hindi tayo maayos makipag-usap, lahat ng conflict lumalaki. Kasi minsan hindi naman yung gusto nating sabihin ng problema, pero yung paraan ng pagkakasabi. Pag pumayos ang communication, umaayos po, nagiging align yung goals natin, yung values natin, yung priorities nating mag-asawa. So ngayon, hindi tayo separated. We move as one. We think as one. Ang sarap po kaya ng gano'n. Diba yung hindi nyo na kailangang pag-usapan, minsan nga tinginan na lang eh. Diba? Gets niya na po yung isa't isa. Ganun po kaganda pag maayos ang communication. At lalong lumalabo yung pagmamahal, yung connection, yung ugnayan, pag maayos yung pakikitungo natin sa isa't isa. And yung communication po ay biblical principle. Mamaya po maintindihan pa natin. Okay. So, gusto po natin magkaroon ng magandang communication, magandang pag-uusap sa mga asawa. However, kailangan natin maunawaan na kahit minsan anong gusto po natin maging maganda ang communication o paraan ng pakikipag-usap natin sa mga asawa natin. Lagi may mga hadla, may barriers. Actually, ang ganda nga po ng setup natin ngayon. Di ba? Nag-uusap tayo in an open space. Open space meaning hindi natin kontrolado ang ingay sa paligid natin. Hindi natin kontrolado ang mga sinasabi ng tao sa paligid natin. Pero ang gusto natin, maintindihan at maunawaan natin ang asawa natin. Kasi ganun po ang design ng pagsasama. Hindi kasi tayo kinasal at tumila sa isla na kayong dalawa lang yung tao. Di ba po, pumasok tayo sa dalawang pamilya,
pinag-ugnay natin ang dalawang pamilya at may mga tao sa paligid natin maraming gustong i-share, maraming gustong sabihin, maraming ambag sa salita, pero sa responsibilidad walang tulong. Alam po natin, di ba, may mga ganun po talaga tao sa paligid natin, parang, kumbaga sa ano, mga marites ng mga mga ganun, maingay lang talaga. At tayo po ngayon na mag-decide kung paano ba natin po protektahan ang paraan ng pakikipag-usap o pakikipag-communicate natin sa mga asawa natin sa kabila ng ini ng ulo. So ano po ba yung mga barriers of communication o yung mga hadlang kung bakit mahirap minsan mag-usap ang asawang lalaki o ang husband at ang wife? Bakit nahihirapan sila i-communicate yung mga emotions nila at yung mga nais nilang i-share? So, ano po dito, ano po yung mga example ng mga ano po natin, barriers? Una po is we have contempt. Pag sinabi po contempt, di ba yung tayo contempt of court? Diba? Pag sinabi po contempt, minamaliit mo yung isa. Kino-consider mo siya na walang halaga, na mas importante ka kaysa sa kanya. So kaya ayaw makipag-usap, wala yan, hayaan mo na. Ayun na, contempt, minamaliit mo yung kausap mo. Pangalawa, paano ba tayo minaliit? Hindi ko yung minaliit eh. Naman ako. Meron din po kami Oo, mga ano ba? experience. Ano ba yung example ko? Diba, dahil marami po akong trabaho, hindi ko siyang i-share, tapos parang issue lang naman somewhere, diba? Parang iyak na, okay lang. Pero hindi ko siya pinapakinggan. Kasi tingin ko, ang liit lang ng issue na compare sa issue ko sa buhay. So yun po yun. Okay, next. And next po, criticism. Tayong mga babae, aminin natin, mas madalas natin nakikita na dito. Ayun po. Di ba po? Ayan At ako po, personally, nagiging barrier to sa communication namin mag-asawa. Kasi nagagamit ko minsan yung salita, palagi ka na lang. Lagi ka na lang ganito. Bakit palagi ka na lang ganyan? O kaya yung, minsan hindi mo ako, ganyan. Never mo ako ginanto. Yan po yung always at never. Mga delikadong salita po yan. Na kapag narinig ng mga asawa natin, sobrang big deal sa kanila. Kahit na po hindi asawa, kahit sa ibang relationship natin. So yun, criticism, isa po yan sa mga negative or mga barriers. Kasi instead na isabihin natin yung concern natin, isipin natin, lagi naman akong mali. Lagi naman akong ipapakinggan. Ako magsasalita. So yun, isa po yan sa mga barriers. Criticism. Yan. And ako din po, guilty din ako sa pangatlo, defensiveness. And ewan ko kung kayo din naranasan nyo, yung sobrang feeling mo, ina-attack ka na ng asawa mo, sinasabi lang naman niya yung totoo. O di ba po? Parang halimbawa, siguro example ko dito na naranasan ko nung bago pa kaming mag-asawa. Kasi siya po ay OC. May ano po to, may pagka-OCD. Na nakuha niya sa generation pa nila, nanay niya, lolo niya, lahat ang nagpalang sa kanya. Sobrang linis po nila sa bahay. Ayoko lang hindi pantayang dorma. Sobrang Basta yung CR, magpasok ako. Sobra po yan, sobra. Sinili ko yung mga pumupunta sa bahay yan, sila pastora, nararamdaman nila yan. Kunting maano yung baso, Kaya, aayusin niya yan. kahit tropilo sa sofa, kailangan Ganun siya. Tapos ako naman po, hindi ako ganun pinalaki. Kasi ang nanay ko, maselan din siya, pero later on, nung lumaki na kami, nagbago siya eh. Parang in-adjust niya yon. So, sanay po ako na normal na minsan may maiwang hugasin sa plato, ay hugasin sa lababo, tapos maya-maya babalikan pwede. Ganun po yung 2 weeks na. Hindi na nag-like ko. Kinuhog kayo. Pero ganun po yung culture namin. So, nung napangasawa ko po siya, isa yun sa mga talagang pinag-pray ko. Kasi mag-boyfriend pa lang kami, nakita ko na yung nanay niya na na sa bahay nila, yung halimbawa madali ka lang, uusudin gano'n. Yung parang ang hirap kumilos. So, nung naging mag-asawa po kami, talagang pinag-pray ko yun, Lord, tulungan mo ako na ma-improve ko. Kasi ayoko po ng pinikwenta lahat ng teacher. Tapos teacher pa ako sa classroom, ray na ako. So, nung nag-asawa ko, kasi dahil ganun siya, sobra akong napipressure pag darating yung windows ko. Kikita ko i-arrange niya yung mga paminta, yung mga ano. Oh my gosh! So, sa kanya, wala lang yun. Diba? So, pag sinasabi niya minsan na, Jane, darating sila mami, maglinis ka. Nagiging sensitive ako, nagiging defensive ako, na parang sumasagot ako. Bakit di ba ako naglilinis? Parang gano'n agad ang dating sa akin. Bakit tamad ba ako? Di ba po? So, doon pinakita ng Lord na may
emosyon ako sa heart, mali yung heart ko. Kasi gusto lang naman niyang sabihin na darating lang naman yung iwas niya. Pero dahil defensive ako, instead na tingnan ko siya as kino-communicate niya lang, ang tingin ko, pinapamukha niya sa akin na hindi ako nag-release. Kita niyo po yung communication barrier. Instead na magkaintindihan, nagkaroon lang ng conflict. And yung pinakamalala po, yung dulo is Stonewalling. stonewalling. So, normal po ito sa mga lalaki. Pag sinabing stonewalling, hindi ka na lang magsasalita kasi ayaw mo ng ingay. Lalayo ka na lang kasi ayaw mo ng confrontation. Kahit may gusto kang i-share, tatahimik ka na lang. At hindi lang po yun sa ganung paraan. Mas gugustuhin mo pang magkwento sa kabarkada mo. Na alam pa ng ibang tao, alam pa ng nanay mo, alam pa ng mga kapatid mo, yung asawa mo yung huling makakala. Kasi nga po, dahil masyado kang naiingayan, masyado kang natatakot, na baka ibang iba yung reaction, magagalit, palalaking yung gulo, hindi ka na lang kikibo. Sa iba mo na lang isi-share. Kaya po maraming tao ngayon, eh po isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng third party. Sa iba ka nag-share ng issue mo. Sa iba ka nag-share ng problema mo. Kasi ayaw mong mag-ingay, matakot, o malungkot yung asawa mo. Kasi nga, iba yung reaction. Iba yung nagiging take niya kapag nag-share ka ng problema. Tatahimik ka na. Shutting down. Isa rin po sa mga challenges ng communication is yung totally opposite na nature ng babae at lalaki. Amen po. Kami mga babae, pag nagkwento kami, parang highway down the road na maraming detour. Di ba ba? Yung tipong, ito yung topic mo, biglang magsasabi ka ng medyo related, tapos may maaalala ka, biglang isisingit mo yun sa topic, di ba ba? Tapos, halimbawa, ano lang, kinikwento ko lang sa kanya yung napanood kong movie. Tapos meron din akong napanood na related. So humaba na ng humaba. Tapos nag-expect ako na makikinig siya, na magre-respond siya ng sobrang haba. Tapos sasabihin niya, okay. Di ba po? So ganun tayo naka-word sila, paano kayo mag-communicate? Diretso lang. Parang ganito. Ano ba yan? Pag sinabi niya sa akin, uy, may nakita akong kulay ng kotse. Teal. Ano yung teal? Kasi sa mga lalaki, green lang yun. Alam mo yun tayo, kulay green, red, blue, black, gray. Sa kanila may coffee. Imagine. Parang alam mo po, sobrang detalyado, sobrang yung sinasabi po niya movie, halimbawa, napanood ko, halimbawa, nanonood siya kami ng Harry Potter, tapos may character doon. Kung napanood ko rin yung movie niya, kasi pinag-usapan anong ending. Andun yung babae, napanood ko doon sa ganitong palabas, eh di nangyari kasi doon sa ganitong palabas. Iba na yung palabas sa kinukwento niya, pero ang concern ko Harry Potter lang. So parang, tapos anong ending ng Harry Potter? Parang, sa dami ulit ko kwento, okay. Parang namimili na lang ako nung kailangan kong pakinggan kasi hindi yun yung kailangan kong marinig. So, pinifilter ko po. Sa aming lalaki naman, tinanong niya ako, saan kayo nagpunta? Punta kami sa mall. Yun lang kinukwento kasi tinanong sila ako nagpunta, hindi ko na kinukwento nag-escalator ako, nag-elevator ba ako, ano ba mga nakita ko store doon, kasi ganun ko siya magkwento, nakita ko si ano, ganyan. Ang daming pupuntahan, panigoy-ligoy. Tapos ako naman, panikwento, diretso lang. Anong inulam mo? Pakwe. Okay na yun. Ganun lang siya. I mean, wala na medyo gano'n yung palabasa, tapos yung ano mo, medyo pula sa akla. Mga gano'n. Ako, basta pakbit yung ulam ko. Alam yung pakbit, pakbit. Naman talaga. Ayun. Kaya po yung kaibahan. Kaya minsan, napapansin natin, magkaiba ng reaksyon at magkaiba ng paraan ng pagtanggap sa mga kinukwento o pinag-uusapan ng mga lalaki at babae na minsan ang babae nag-e-expect na mahaba ang reply. Di ba ang hirap? Siya nang habang i-chat sa'yo, reply ko na lang, okay. Parang ano daw, oo, sige, naniniwala ako sa'yo, hindi ko tinatanggihan yun. Ang hirap po kasi at the end of the day, ano po kasi ang lalaki, solution-based. Sa dami ng kwento mo, anong kailangan kong gawin? I mean, naniniwala akong gano'n, lalaki, anong gagawin? Action agad sa dulo. Di ba? Tama, action ako. Tapos, anong kailangan kong gawin? Anong gusto mong gawin ko? Na nahihirapan po siya kasi minsan gusto lang pala niya mag-kwento. Gusto ko pala kailangan gumawa ng action. Oo, ganun parang hindi ko po talaga maintindihan sa babae. Kaya pag gano'n, nagkaroon kami ng mutual agreement. Sabi, pag meron ako i-share sa kanya ng problem, tatanungin niya ako, anong kailangan mong hat?
husband hat, counselor hat, lawyer hat, pastor hat. Parang kailangan niyang malaman sa akin. So, gusto ko, hindi, husband hat lang. So, ibig sabihin, makikinig lang siya. Hindi niya kailangan mag-suggest, hindi niya kailangan mairita, hindi niya kailangan maramdaman Awayin ko na ba? Mansin parang naninilig. Parang doon ko naunawaan na kailangan malaman ko din po anong kailangan niya sa akin. Yes. Ano ba, nagsishare lang ba siya? O nagkukwento lang ba? Ayun po. So, how can we improve po the communication? Napaka-importante po kasi alam na po natin ano yung pagkaibahan ng lalaki at babae, ng mag-asawang lalaki at babae, ano po yung importance ng communication sa kasal at bakit po ito nais ng Panginoon na huwag nating kaligtaan dahil ito yung isa sa mga basic na bagay na madaling kalimutan na nauuwi sa hiwalayan. So, ang sabi po sa James 1:19, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Kaya po pala dalawa ang tenga at isa lang ang bibig. Kasi sa totoo po palang kailangan sa pagsasama ng mag-asawang lalaki at babae at para magkaroon ng maayos na communication, dapat tayo ay mahilig makinig. Hindi pala dapat mahilig pagsalita. Na-imagine niyo po, teacher, abogado, paano kayo mag-away sa bahay? Yeah, nung first year po namin, para kaming laging nasa courtroom sa kadebate. Hindi po ako nagpapatalo kasi debate coach din ako. Tapos siya din po, yung reasoning niya, lahat ng logic niya. Sinabi Grabe! ko ba? Talaga ba grabe. sinabi ko yan? Paano ko sinabi? Ganun po yung unang taon Ano namin. ba yung sinabi sa'yo? Mga ganun lang yung sinabi. Sobrang disaster kasi lagi namin gustong i-win yung argument over our relationships. So praise God po, yung thing, ginagawa naman ng Lord yung heart namin. Kaya kailangan po natin maunawaan na ang pag-uusap ng mag-asawa ay hindi para magpagalingan. Hindi po natin kaaway ang isa't isa. Okay po? Magkakampi po tayo. Tayo yung unang kakampihan ng asawa natin sa kabila ng lahat ng pang-aaway ng mundo. Kaya po, dapat natin malaman na maraming sasabihin yung tao sa paligid natin tungkol sa asawa natin. Pero dahil tayo kasawa, tayo dapat ang mas nakakaalam ng totoo sa asawa natin. So, paano po natin malalaman yung totoo tungkol sa asawa natin kung hindi po maayos pala yung communication natin? Di ba? Madali tayong mag-a-assume, madali tayong maghihinala, madali po tayong mag-iisip ng kung anong bagay. So, ano po yung kailangan para manatili natin godly ang communication sa relationship natin? Di ba? Sabi nga po, we have to listen. So, meron po tayong acronym na LISTEN na dapat po natin i-remind ng sarili natin or i-practice. So, letter L. Listen actively. Be quick to listen. Give your full attention to understand your spouse, not just to reply to them. So, nakikinig po tayo hindi para may isagot. Nakikinig tayo kasi gusto natin malaman. Interesado tayo sa buhay din ng asawa natin. Mas masarap maging interesado sa buhay na ibang tao, tama? Tama po ba? Ito ko sir, chismoso pa tayo. I mean, usually mas chismoso ang lalaki ha. I mean, technically speaking, mas mahilig ang mga lalaki minsan sa kwentuhan. Dahil po sa iluban, sa mga tindahan, normal po yun. So kung minsan mahilig tayo makinig sa kwento ng barkada natin, how much more dapat yung excitement natin makinig sa kwento ng asawa natin? Para ang buwan natin, mas kilalanin sila everyday. Kaya ko ulit po yun. Yeah, kahit pa ulit-ulit. Narinig ko na kahapon, pag-usapan na natin yan. Ganun po talaga eh. Alam, pasalamat na lang po tayo mga sir, sa atin sila nagkukwento. Mas mahirap pag sa ibang lalaki sila nagkwento. Yun, yun na lang po. Parang ano yun, blessing ng Panginoon, nagkukwento pa sa atin sa asawa natin. Kasi sa tahimik na yan, ibang lalaki na pinagkukwento ka. So sa listen po, meron 3 P na dapat tayo tandaan. Pause. Kailangan talaga pause muna. Nangikig lang muna. Lalo na pag emotions are high. Yung boiling, kumukulong. Minsan may mga ganun talaga eh. Alam mo naman walang kabagay-bagay pero biglang magiging. So kailangan po natin pause. 3P po, pause, pray. Yan, diba? Pray. Hingin muna natin, Lord, ito yung nararamdaman ko, hindi ko tama, tulungan mo ko. Ayoko siyang matulad, pero gusto ko talagang umisa eh. Minsan ganun po yung prayer ko, Lord, gusto ko na talagang umisa eh. Pero kailangan talagang ipanalangin, lalo na kung pag hindi okay yung emotion natin. And P, process. Kailangan po natin i-process. Minsan kailangan natin hindi agad sumagot para po ma-process natin yung
mga bagay-bagay. So, pause, pray, and process to listen actively. Parang tubig lang po. Diba, mas nakakaagos pag kalmado. So, Next po, letter I. We have to interpret with grace. Yeah, please not to become angry. Assume the best about your spouse's intention. Give them the benefit of the doubt. Sa batas po kasi, innocent until proven guilty. Okay po? Sa ating mag-asawa, guilty agad. Patunayan mo inosente ka. Baliktad. Di ba, normal yun. Sabi nung kabarkada mo, nakachat ko, lumabas na naman daw kayo. Saan ka naman napunta? Sino namang babae ang kasama mo? O, di ba, napakadaling paghinalaan ng asawa natin. Kahit sa mga, kahit sa lalaki. Ba, lumabas ka na naman, nagchismis na naman kayo, bumili ka naman, sino na naman ang inutangan mo, saan mo na naman dinala yung perang binigay ko sa'yo, wala na naman tayong ganito. Alam niyo po yun, madaling maghinala, madaling mag-akusa. Isa yun sa pinakamadaling gawin sa buhay natin, mag-akusa ng ibang tao. Pero bilang mag-asawa, hindi po dapat natin kinukrucify yung asawa natin. So ang goal po natin dito, interpret with grace. Ano po, pag interpret with grace, makinig ka. Hindi mo trabahong husgahan siya. Kailangan mo siyang makinig. Kailangan mo makinig sa taong kausap ka, sa asawa mo. At dapat natin maunawaan na hindi nga po natin sila kaaway. Kailangan natin makinig. Ang trabaho natin sa Panginoon bilang asawa, unawain, makinig. Kung ano man ang intensyon ng asawa natin, si Lord ang magre-reveal po niya. sabi po sa Ephesians 4:29, let everything you say, lahat ng sinasabi natin, be filtered through truth, love, grace, and humility. Kailangan daw po salain natin. Di ba importante po yung pagsala? Kasi doon natin nakukuha yung malinis. Sa tubig, kung hindi po purified is still, makakaroon po ng dimension natin. So, importante po, sinasala pala natin lahat ng mga nais natin sa buhay. Do not let any unwholesome talk. Yan. Alam ko po yung iba sa atin, lahat tayo Kristiyano na, pero di ba dumadating tayo sa point minsan na sobrang galit natin, nakakapagmura, nakakapagsalita ng mga sobrang sakit na hindi na natin maibabalik po at sinasabi na natin. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful. So dapat pala po tinatanong natin yung sarili natin. Pag sinabi pa natin to sa asawa natin, magiging mabuti ba siyang tao? Makakatulong ba sa kanya? May encourage ba siya? Pag-build others. Praise God. Mayroon po isang mag-asawa, they have been married for 80 years. Natanda na nila, 80 years. Ay no, 70 rather, 70 years. So sa ibang bansa po ito, almost 100 years old sila, mag-100. Though bata po kasi silang kinasal. Kasi di ba dati, uso yung mga bata kinakasal na 20 pa na, kinakasal na, 19, 18, kinakasal na. So, umabot sila ng ganung edad na mag-asawa pa. Tinanong po yung asawang lalaki. What made you stay this long in marriage? Ano yung nagpatagal sa inyo na umabot sa ganitong katagal ng kasal? Sabi ng lalaki, marami siyang bagay na tiniligod sa akin. I decided to say na to not say a lot of things. May mga bagay siyang pinili na wag na lang niyang sabihin. Yun po yun. Grabe pala, no? Kaya napaka-importante po na dapat ang lalabas sa bibig natin bilang Kristiyano, anak ng Diyos, bilang mga asawa, para i-build up ng asawa natin. Ikabubuti ng asawa natin. Kasi sa totoo po, ang kalagayan ng asawa natin, reflection ng paraan ng pagtrato ng asawa nila sa atin. Kasiraan din po natin. Yun po yun. May isa po kami natutunan sa marriage retreat na yatalan namin last year, yung take-two principle. Na kapag may sinabi yung asawa mo sa'yo na medyo pangit yung tono, mali yung choice of words, sinasabihan namin yung sa isa, ulit, parang masakit yung pagkakasabi mo, take-two. Take-two principle. Kasi minsan nga po hindi tayo aware, lalo na kami po sa aming mag-asawa, hindi ako aware na tumataas yung boses ko. Big deal po yun sa mga lalaki na walang respeto. Ako po ang may napipigod. Dumating ako sa point na dahil ang taas ng boses niya, gusto ko siyang batuhin ng pinggan. grabe. Dumating ako sa ganung point, hindi naman po ba sa ganyan plate. Magaan pa rin siya kung may bato. So parang napaka-big deal po kasi sa akin ng maling taas ng tono. Parang ganun. Sa akin po yun. Sa mga lalaki kasi napaka-importante ng respect. Diba? Yung hindi dapat bababa somehow.
ang tingin sa atin ng mga asawa natin babae. Yun. So, yun po, take two principle. Pwede natin i-try yun. Sabihin talaga natin na kung di ko gusto yung pagkakasabi mo, pwede take two. Uulit tayo. Pag naman na, ulitin mo yung sinabi mo, pag naman gano'n, ikaw ulit. Ano? Ulitin mo. Huwag mo May kailangan. amba pa. May amba pa. Ang ba? Ano yung sinasabi mo? Ano? O, diba? Next po, Yes. S. Diba? Speak truth with love. Yun. Hindi po natin sinasabi magsinungaling ha. Speak truth in love. Sabihin natin yung totoo. Kung tamad siya, kung madumi yung bahay, hindi masarap ang luto niya. Speak truth, but with love. Sarap ng adobo. Sarap ng adobo ng babe. Sumobra ata. Medyo maalat lang ganun. May tinatawag po tayo dito na paano ba yung speak truth in love? Lalo po sa aking trabaho, napakadaling sabihin ng True. katotohanan. Wala ko pa kailang. Sa ibang tao sasabihin ko ito, eh, totoo, ganito kayo, ano gagawin natin? Diba? Pero sa asawa po natin, hindi ganun. Kailangan po natin sabihin yung katotohanan sa paraang hindi natin dudurugin. Paano Diba? na? Paano ba siya? Sandwich approach. Positive, yung negative, and positive. Make sure po na ang correction sa asawa natin ay hindi natin ipapadaan sa ibang tao. Sa atin po manggagaling. At kung ang bagay po na gusto natin i-correct ay tungkol sa asawa natin, huwag natin kwento sa ibang tao, hindi sila yung asawa natin. Okay? Huwag po natin kwento sa nanay natin, sa ate natin, kapatid natin. Kasi hindi po sila yung pinakasalan nyo. Unless sila yung pinakasalan nyo, sila yung i-correct nyo. Tama po? So, paano po sa paraan? Bawa, dumating sa point na sa sinaing po, very particular kasi ako, ang oo ito talaga, no? Very particular po ako sa bigas or sa paraan ng kanin para maisahin yung kanin. Gusto ko po, ayaw kasi ng balatang kanin, yung kulang na lang paa ng manok lugaw na yun. Kasi bukod sa mahirap kainin, ano siya, madaling masika pag naiwan siya. So, syempre, magkaiba kami ng paraan ng pagsasaing ng asawa ko. Mama po kasi niya, dumating sa point na mahirap kumain nung nagkasakit yung Lahat niya. po ng pamilya ko, lola ko, nanay ko. Malambot, walang Yung isa, ngipin. walang ngipin. So, Yung hindi mga pwedeng ganon. matigas. Eh kami po ng mami ko, mali kami sa totoo. So, yung totoo kasi, sarap talaga no, yung matagal mo yan. Yan. So, doon sa point na ang lambot ng sinain niya. Sabi ko, uy, kasi yung pangalang manok. Bakit? Palugaw na to ah. So, hindi pala siya okay. Sa akin wala lang, parang sarcastic. Ano lang, bibiro lang kami sa sarcastic lang, wala lang sa akin. Sabihin niya, sana yung palang manok. So, yung pangalang manok. O kaya minsan sa tinapay po, kakain ako, lagyan ng mayonnaise sandwich spread. Saan ang lamay? Bakit? Halos wala kang palamang inilagay. Hinahid-tahid. Palamay na to ah. Ay, ano pang manit, pamilya nakalamay sa Ayan. Di ba po kapag, pakain sa patay to. kapag sanay ka kasi sa family na nagtitipid, ganun po kasi kami, mahirap lang kami. Sanay kami na lahat ng grocery, lahat ng binili, dapat umabot hanggang susunod na sweldo. So parang mortal sin kapag naubos agad. Parang ganun. So kung naging mag-asawa po kami, isa yun sa mga sobrang naging adjustment ko din. Kasi sinasabi niya nga, may lamay. Kasi ang Wala na, konti ng wala na palaman. halos no. Parang ganun po kaya yung sinaing lang. Simpleng bagay. Pero natutunan ko, hindi siya makakatulong. Manasaktan lang siya. Parang ginawa na nga niya yung part niya. Sabihin ko na lang yung gusto. Kasi ang natutunan ko parang ganito. Positive, negative, positive. Uy, Han, thank you ha. Pinag-prepare mo ako ng merienda. I appreciate it. Minsan kasi hindi na ako nakakapag. Pero siguro next time, konting dagdag lang. Kasi pwede naman akong bumili kung wala na tayong palaman. Okay lang na sabihin. May pambili naman. May pambili naman tayo. Kung mag-event carry lang yan. Baka nag-aalala ka. Pero still thank you. Kasi nga, pinag-prepare mo yung merienda. Sobrang nakatulong po yun. Kasi sobrang ako dating sensitive pag naging sarcastic siya. Kasi feeling ko natatapakan naman yung pagiging babae ko. Parang feeling ko pag sinasarcastic niya ako, parang di ba ako nakakaintindi? Parang gano'n naman yung naging dating sa akin. So nakatulong po yun sa adjustment namin. Ako naman sa kanya, pag meron po siyang mga desisyon na hindi ko gusto, isa po yun sa mga struggle eh, how to speak the truth in love. Minsan alam ko yung decision niya dahil lang galit siya or dahil lang gusto niya lang gawin, hindi niya takot na pag-isipan. So instead na sabihin ko na, ayoko, hindi ako papayag. Ang naging work around naman po nun, sinasabi ko sa kanya na, pinag-pray mo ba yung decision mo? Kasi kung pinag-pray mo, di, susunod ako sa'yo. Pag yun yung leading sa'yo ng Panginoon. Kung hindi naman, pag-pray mo pa din. Pero nagtitiwala naman ako sa'yo. So, sa ganung paraan, hindi na ako nagmumukhang kini-question ko po yung decision niya.
the same time, sa Lord ko nagtitiwala. Let's go, letter T. Timing matters. Napaka-importante ng timing. Hindi tayo dapat magsasalita kung kailang gusto lang natin. Dapat din natin malaman, tama ba yung oras para ma-receive yung asawa ko yung gusto kong sabihin. Ano po yung napaka-importante? Pagod ba siya? Gusto, Gutom? Diba? Wala sa mood. Wala sa mood. Galing ba siya sa labas? Mainit? Bagong uwi? Galing biyahe? O yung asawang babae? Baka meron May siya ngayon, may period. period siya. O baka masama ang pakiramdam may sakit. Kasi minsan, dumarating po yung time na ganito po, sign po kasi ng pagiging selfish na ang gusto mo lang ay convenient sa atin. Pero hindi tayo concerned kung convenient o komportable din sa asawa natin. Diba? I mean, sinasabi po natin to kasi ito yung mga bagay na hindi sasabihin sa atin ng mundo. Karapatan mo yan, sabihin mo, speak it out. Pero dahil nga po godly ang marriage, dapat po natin, it's no longer about what is right and best for us, but what is right and best for our spouse. Selfless po kasi ang marriage. So, alam po ng asawa ko, pag galing ako magtrabaho, bibigyan niya ako kasi ng mga 10 to 20 minutes, wag mo muna akong kakausapin. Kaya mo lang ako. Okay, tatahimik lang ako dito. Kasi may mga ganun tayong moments na, di ba, kahit pagkagising, meron akong tulala moment. Ano yan? mga lalaki po, may ganun sila na wala naman Naglo-loading. silang iniisip. Oh, ano problema mo? Okay lang. Kaya mo lang ako. Mga ganun. Mga ganun ako. Kaya pag sobrang init, ano, ganito naman. Nainitan na ako. Kaya mo lang ako. May ganun po ako minsan eh. May ganun akong times talaga. So, naunawaan namin na may tamang oras ng pagsasalita. Ikaw, ano yung experience sa timing? Yan. Saka isa pa po, nagpaalala sa ating mga mag-aasawa, pag meron tayong mga issues, huwag nating i-discuss yung problema sa dining table. Okay po yung sa dining table magkwentuhan, pero huwag yung problema. Pangalawa po, huwag during intimacy. Oo. Ah, Actually, labing-labing moments. Oo, wag. Kasi, Yung tipong ano eh, game na kayo, walang confusion yung bata, walang gaya. bakit yun naman? Yan. Kailangan ko After naman, parang good, tamang good. timing. Yan. Kaya po importante yung pause, di ba? Pause, pray. Oo. And then, empathize. Empathize. Pag sinabi pong empathize, ilagay natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng asawa natin para hindi nila sinasabi yung bagay. Diba po, empathize meaning hindi mo sasabihin, oh, wala yan, wala lang yun. Unawain po natin. Saan siya naggagaling at bakit niya sasabi yung bagay. Lalo na po sa mga housewife, gaway-gaway sa mga housewife. Di ba po nakakaburi yung paulit-ulit ka lang na nasa bahay. Yung magagawin mo, mag-asikaso ng bata, maglilinis, nakakaburi yung po yun eh. So kapag kinommunicate natin yung feeling na yun sa mga asawa natin, kasi hindi nila naiintindihan yung nararamdaman natin, hindi magiging maganda yung kakalabasan. Nagkakaroon ng parang feeling nila, nagko-complain tayo. Pero kapag nilagay nila yung sarili nila sa sitwasyon natin, nagkakaroon sila ng kaibahan. Last po natin, last letter natin, letter N. So di ba, balikan lang natin. L, listen actively. I, interpret with grace. S, speak the truth in love. Letter T, time matters. Letter E, empathize. And last po, letter N, never stop affirming. Ano ba yung affirming? Appreciate. Yung affirming po yung i-appreciate natin yung mga asawa natin. Never stop. Never stop. Wag na wag tayong mapayag na isang araw na nilipas na hindi tayo nakapagsabi ng something na encouragement sa mga asawa natin. Ako po, isa sa mga naging nakapagbigay ng magandang breakthrough sa aming mag-asawa. Kapag po sumisweldo siya, may pera po kami, di ba po may budget, inupuan. Isa po sa in-impress sa akin ng Lord is yung bago kami mag-plan sa project, sa mga gagastusan, bills and all, I pray for my husband. And thank you, sinasabi ko sa kanya talaga na, Han, thank you sa hard work mo, salamat sa Lord sa buhay mo, nakabayad tayo ng mga bills natin. Binigay ko po ATM ko lang. Tapos after po na magpipray na, pagpipray ko siya, Lord, I pray na yung asawa ko, i-promote mo siya, makita ng boss niya, yung favor na nanggagaling sa'yo, yung kung paano pinaprosper mo yung mga work ng hands niya, I pray, Lord, na yung company nila, dumami yung sales, talagang pinag-pray ko. And I do not just pray quietly. Pinaririnig ko yun sa kanya, magkasama kami. And sabi niya po, sobrang laki ng naging impact. Kasi po sa ating mga lalaki, sa perspective ng mga lalaki, mga mama, may sarili kaming paraan ng ipipressure yung namin yung sarili namin. Di
Diba? Kaya na namin i-pressure yung sarili namin na ano ba, kaya ba to? Kulang pa ba yung pagod ko? Kulang pa ba yung puyat ko? Kasi natatakot din kami on our own na magkulang para sa asawa at anak namin. So sa amin po, napakalaki ng kahalagahan na nauunawaan namin na appreciate kami. Kasi napakahirap magpakapagod at maging responsable kung yung tingin ng asawa natin sa amin. Laging kulang. Lagi kami hindi magiging ina. Totoo naman po, ang appreciation po hindi nakabase sa laki ng sweldo, mga ma'am and sir ha. Appreciation is being thankful and being grateful to what God can do through the works of our hands. Nagpapasalamat tayo kasi ayaw natin gamitin ni Satanas yung reklamo sa buhay natin para makasira ng relasyon. Yun po. Tapos, isa po sa hinihiling ng asawa ko sa akin, na lagi ko pa rin pinag-pray tuwing umaga. Kasi umaga po ako nagigising. Yung pagkagising ko, ganda-ganda naman ang asawa ko. I understand. Napaka-important. Binibiro ko lang sa dati, sabi ko, hindi kasi unang sisi ng maling. Joke lang po yun. Pero syempre, pero napaka-importante po kasi, the way we speak blessings to our spouses, or to our spouse, to our husband, or our wife, will reflect on their personality. Sa mga lalaki, ang nakakalungkot po kung na kinaka-counsel kami, bakit kung maghahanap ng ibang babae, meron kang asawang pwede mo mas pagandahin, mas diligan, mas inerish. Kasalanan nating mga lalaki kapag naging lost ang asawa nating babae. Hindi dahil sa pera, pero how do we, paano natin dinidiligan yung emotional emotional garden nila, pinupuno. Emotional tank. Napaka-importante po kasi nun. Sa mga asawang babae naman, kami mga lalaki po, pag hindi kami na-appreciate at nawawalan ng respeto, mag-withdraw kami. Kasi ayaw na, marami ng sakit kami nararamdaman sa labas, pressure, pangusyo na ibang tao. Pati ba naman yung uuwihan ko sa bahay? Mas mahigpit pa sa boss ko. Parang gano'n. So napaka-importante po na, yun. Never stop affirming. Lower your expectation, but we have to increase or raise our appreciation. Diba? Kung ayaw po natin nag-e-expect sa atin ng sobra-sobra yung asawa natin, bakit natin yung gagawin sa atin? Kung gusto natin ina-appreciate tayo ng asawa natin, bakit hindi naman natin magawa yun sa atin? So ngayon po, yung activity natin actually since communication to, so hindi tayo sasayaw. Yeah, mag-uusap-usap lang po talaga. Pero ayun, I think, bago po natin puntahan yung communication, meron tayong promises po na gusto namin i-share na pwede natin sabihin sa mga asawa natin. Magkakatabi naman yan. Oo, magkakatabi o Yung may katabi. may katabing asawa, go. Yung mga walang katabing asawa, pwede nyo pong i-record I-serve ko. mamaya. I-reserve mamaya. Yeah, oo. Doon po sa mga mag-asawa sa bahay mag-uusap, kayo na pong bahala kung saan nyo gusto mag-uusap. O kung kayong dalawa lang, kayo na bahala kung paano nyo gusto gawin yung pag-uusap. Go. So, ito yung 5 promises po na pwede natin yung sabihin sa mga asawa natin. Number 1, I promise to listen to you when you ask me of what you need. Lord. Tapos, promise number 2. Before I speak, I'll think about how my words might make you feel. Yun. Tapos, next po. I will share what I need and, I will speak to you from a place of love even when we disagree. I will share what I need and manage those expectations together. Next po, I promise to keep communicating my needs and feelings and ask you to do the same. So ngayon po, we encourage po na magtabi ang mag-asawa. Kung meron po kayong asawa dito, tabi lang po kayo. And then, ang question po natin is, i-rate niyo po yung sarili niyo from 1 to 10. Gaano kayo ka-good listener? Sa palagay niyo, kung i-rate kayo ng asawa niyo, nagets niyo po? Gaano kayo So, kung i-rate kagaling ako, makinig? kung i-rate ako ng asawa ko, ano kaya yung score niya sa akin? 1 to 10, gaano ako 10 highest. kagaling makinig? Yan. Sige po. Sino pong gusto Sino gusto mag-share? mag-share? Wala po, okay lang po yung pinaka. Kasi po ako nung ang score ng asawa ko, 15 agad. Wow! 15 over 10. Never stop affirming eh. 15 ka. Gano'n ka galing makinig? Sige, Irene, Daniel. 7 daw eh. Sinasabi siya. Kung sa palagay mo, Irene, kung i-grade ka ni Daniel ng 1 to 10, ano yung grade niya sa'yo sa paraan ng pakikinig? 6. Hindi yun ba yung
Sabi ko sa akin, di ba, pag nakikinig, Bakit 6? Bakit 6? hindi, pag nakikinig siya sa akin. Hindi, pag ikaw ang nakikinig sa kanya, Kapag nakikinig ako sa kanya, bakit 6 lang ang score mo? Tama. ewan ko. Hindi, ikaw, gusto mo Sa yung sarili akin, mo. sige. Ay, sa mga narinig mo kanina. Sabi niya 7. Hindi, ikaw nga. Ikaw nga, Ikaw Mars. mag-rate. Ako mag-rate sa Kasi kanya. Oo. Sa sarili mo. Sa sarili ko. Rated mo yung sarili mo. Gano'n ka kagaling makinig sa asawa mo? Ano? Sabi mo 6, diba? Oo, 6. Parang kasi nga, no? 6'7". Parang pag nagsasalita siya, may pumapasok din sa isip ko. Ayun. Distracted ka. Distracted ka. Naunahan ng judgment at times. Ayun. Oo. Oh, Daniel, ano ba yung score talaga ni Aileen sa'yo? 7. Oo, ano ba? Ay, ikaw, kung i-rate mo yung sarili mo, paano ka nakikinig sa kanya? Oo. Ganun din. Kasi minsan, ano Ano yung ganun din? Anong number? 7 din. 7 ka pag nakikinig ka sa kanya. Ayun. Minsan kasi, catch ako doon sa mga sinasabi niya, minsan hindi ako interested. Ganun lang ako. Namimili ka na. Namimili ka na. Pero, ano bang grade sa'yo ni Daniel? Grade niya sa akin. Pag nakikinig siya sa'yo, ano sa palagay mo score? Para ano pakikinig niya sa'yo? 1 to 10. Hindi. 7-6 mo. Isa lang, di Isa pwede lang. 7. 7 nga. Alam mo, ano yun? O 7, ganyan. There's so much room to Depende. improve. Ganun lang yun. Depende kasi sa... Sabi, hindi ka nakikinig. Ayan, nagtatangin mo. Ayun, mga ganon. Ah, ganun. 7 or... Ayan. Thank you for sharing. Oh, Pastora Ana, sir, kayo. Tay tayo dyan. Magkakaalaman. Ito yung chance mo siya. Nako. Marami kami dito. Ito maganda. Dami bahala sa'yo. Ayaw na. Oh, Pastora, ikaw muna. Ano yung sa palagay mo score mo Sa sa pakikinig. pakikinig kay Charlie? Pakikinig ko. Ah, sa kanya. Pakikinig ko sa kanya. Yes. Gano'n ka kagaling makinig? 1 to 10. 3. Siguro mga ganun din. Hindi. Walang gaya-gaya. Bakit po? Bakit 7? Hindi kasi ano, may time naman, nakikinig naman talaga siya. Pero may time kasi, Ikaw. Oo nga. Paano po kayo Iskoran mo yung sarili mo. Oo, yun. ganun din. Ano 7 or nga? 6. Kasi po, Ano ba? Kaya lang kasi bihira kasi hindi siya magsalita eh. wala kang marinig. Kaya hindi ka nakikinig. Kasi alam mo na, para mag-interest. Nasa secret naman. Nasa secret ka sila eh, para magtagal eh. Ako kasi, pag nagsasalita ito, kasi dire-diretso magsalita. Dire-diretso siya Ilan ba yung lalaki dito? Magbilangan tayo para sakali magkaroon ng riot eh. Ano siguro siya, ang ano ko sa kanya, mga 5. Okay lang, okay lang. Never stop affirming. Kasi pag nagsasalita Empathize. siya, dire-diretso yan. Alam ba, minsan may ginagawa ko, nanonood ako ng TV. Paalam mo. Kwento yan. Hindi siya ano. Hindi mo Ayaw yung makinig sa kanya yung mga sinasabi niya. Pero, naririnig yung mga sinasabi niya. Ang kinukuha ko na lang, halimbawa, may mga importante, may problema. Oh, ba't ano nangyari? Ganun lang. Basta ano ginagawa ko, doon na. Oo. Kung ano lang yung mahalaga, yung gusto kong malaman sa kanya, sa kinikwento niya, doon na ako sumasagot. Talagang hindi ako. So ano pa score niya sa sarili? Pero kung kayo naman po, iskoran niyo yung sarili niyo. Gaano kayo kagaling makinig Sa, sa ano, 10. kapal din. Thank you po for Thank being you, honest. honest. Yeah. Bakit po? Ayoko nung ano, masyado maingay yung lalo na pag pinakita sa cellphone, ganda na ito. Hindi pa talaga ako Yung mga nagkakaroon. reels, no? Parang ano oras na ng gabi. Panoorin mo to. Eh, sabi na minsan, ano, yung busy rin ako sa cellphone, tapos gaganin niyo pa yung sa mukha ko, iaarap ko na. Dali ko lang ito ako. Alam niya naman. Kailangan titigil yung mundo natin. Yes. Pero praise God kasi sa atin lang nila ginagawa yun. Eh, parang yun, di ba? Salamat sa... Kisa naman sa iba, di ba? Huwag naman sa iba nila gawa. Maraming po, salamat sa mga ginagawa. 11 years yan, 11 years. Go, ma'am. Kung i-scorean niyo po yung sarili niyo, gaano kayo kahusay makinig kay sir? Nagtatalo na sila kanina eh. Hindi kasi mo sarili
narinig. Tahimik lang. Kasi mas ano siya eh, pag, kesa magsalita siya, kakahimik ka lang. Kukunti Pero na sir, ikaw, magsalita ano ang eh. score mo? Kunti rin ang pakinig mo. Gano'n ba siya kahusay makinig sa'yo? 1 to 10. Okay lang po ito. Protektado tayo ng Panginoon. Ah, eh. Okay. Wow! May banta pa lang. Mamaya tayo. Defensive. Natutunan natin yan. So, 8. Ano sa science mo? 8. Nice. Praise God. Di ba? Sobrang baba ng score mo sa sarili mo, pero 8 naman yung score sa'yo. Bakit 8, sir? Mas madami sinasabi eh. Ang dami siya. Naunawaan ka niya. Mas ano na kasi siya, mas may pagdating sa... Automatic na nagigets niya agad yung sa sarili mo. Hindi na kailangan ng... Proactive si ma'am. Proactive. Alam mo ba? Oh, anong ginawa sa'yo? Parang ganun sila. Sino yan? Proactive. Ikaw naman, ma'am. Ay, sir, ikaw naman. Kung gagridan mo yung sarili mo pa. Gano'n ka kahusay makinig? Huwag ka naman tumawa. Bakit? Bakit, sir? Tinatalikuran niya na. May sinasabi siya. Minsan may ano na away na anong gagawin. May O, ikaw, ma'am. Gagridan mo siya. Ito na yung chance mo, go. 5. Kasi nakailang ulit ako bago pa niya maintindihan yung At least nalalaman po natin. Napaka-importante po kasi na naunawaan natin ano yung kailangan i-improve. No, para po sa atin yung gusto natin sabihin. Sino po ba mag-volunteer? Kayo po, di ba ikakasal po? Ito mo rin si Brother Rico eh. Ay, ibig eh. Si Harvey po nasa kasyan ko. Ay, ito, sino ba? Ay, ito pala. Sir, sorry. Go. Madam, gaano kahusay makinig sa'yo? Ay, gaano ka kahusay makinig kay sir? 1 to 10. Bakit 5 lang ang score mo sa sarili mo, ha? Bakit po? Bakit 5 lang? Hindi na ganun pag ano. Mabawi. Marami kang naririnig dyan. Harvey. Eh, ikaw, sir, kung na-scorean mo si ma'am, anong score niya sa'yo? Gano'n siya ka galing makinig, kahusay makinig sa'yo? Na nauunawaan mo rin. Uy. 5-6. Pag nagsasalita ako, nakikinig ka naman siya. Pero pagka nagkamali ako, kahit ano, Good reaction. O, ikaw naman, sir, kung i-scorean mo yung sarili mo, sa paraan mo ng pakikinig kay ma'am, 1 to 10, anong score mo? Sa sarili mo, sir? Ay, baba. Kasi kasi ano, parang hindi ko magkasunod yung bawat salita. Parang hindi agad sumasin sa ano. parang di wagad na ano na mabakan. Paano mo ka na akong gawin? Parang mga ganun. Okay, thank you, sir, for your honesty. Madam, ikaw, ano namang score talaga sa'yo, di sir? Kasi sabi niya, ang score niya sa akin, 4 lang ako. Ikaw, anong score mo sa akin? Ah, 5. Dito yan sa... Mataas ng isa. Opo, ba't sa palagay niyo 5, ma'am? Nakakabinaot nyo na mag-usap. Buti pa sila. Basinyasa na lang yan ah. Kalahati na lang, basinyasa na lang ba? Ito sila, pastor. Ano, yun yun. Ano po, ma'am? Yan, sila pa sila. Yan, Yan, syempre. Tagal na yan. Oh, Sa 40 plus. nag-uusap ako. Ito. Parang di ko na kailangan magtanong. Sige pa, Pastor. Okay, sir, kayo po. Kayo pa. Ako ba? Ano? Kung i-scorean niyo po yung sarili niyo, Eh, gano'n kayo ako kagaling yun makinig? ha. Apo, eight. Makikinig sa kanya. Tama. Ako yung 8. Wow. Bakit po kaya 8, sir? Ay, siyempre, kailangan mas marami kang makikinggan kesa hindi mo pinapakinggan. Meron mga bagay na ayaw mong madinig, pero Kailangan mo mas marami yung kailangan mong tanggapin eh. Tama talaga. Ganang advice. Ma'am, ano naman po yung score ni sir? Sabi ni sir, 8 daw siya, ma'am. Ano po yung score ni sir? Para may point Kung yan. kayo mag-i-score sa kanya, 10 point. 1 to 10, tama. 7. Kasi minsan hindi niya naririnig. Hanapan po yun, normal sa edad
natin. Hindi, actually, kahit minsan, pag lagi rin naka-headset sa trabaho, minsan may problema rin. O kaya baka mag-uusap tayo sa labas. Yeah, it happens. Okay, ikaw naman ma'am, kung i-scorean niyo po yung sarili niyo, 1 to 10, gaano kayo kahusay makinig kaysa? 8 din. Oh, bitaw. Okay, bakit po kaya 8? Kasi bawat mga sinasabi niya, nakikinig ako. Basta kayo po. Ano po yung score niyo kay ma'am pag nakikinig siya sa inyo? 1 to 10. 8 din. Bakit Ray? Merong mga bagay na hindi siya nakikinig, pero mas lamang palagi yung nakikinig. Laging majority siya. Minor lang yung mga... Iyon. Tama talaga yun eh. No? Minsan talaga, gusto ko yung sinabi nila marami kang papakinggan dapat. Kahit masakit, paulit-ulit. Kasi para yun sa atin, tayo tatanggap. Ay, sa'yo tatangin ka na ba yung Sino? Hindi, sir, ikaw muna. Dahil gusto niya mauna siya, ikaw muna. Ano yung score mo sa sarili mo, sir, kung makikinig ka sa kanila? Gano'n ka kahusay makinig? Bumuturo ka. Dictatorial. Ang kakatapusan natin mag-decision. Nine po sa akin. Nice score! Ikaw yun, ha? Ebidensya Sabi niya, pinakikita ko maigi. Bawat detalye. Kailangan alam ko. Kahit sa trabaho, sa bahay nila, saan? Lahat ng bagay sa sabi niya. Baka ilang pakita ko eh. Kaya kurap ka. Siya naman po. Kung i-scorean mo siya, sir, 9 daw siya. 9 yung score mo sa kanya. Nice. Lahat naman kasi siguro dahil bago talaga kaya lahat ng kwento namin, pinakikinggan talaga namin. Tapos kahit nga ulit-ulit sige nakikinig ka rin po, sige. Bakit ulit na? 4 na beses na sinabi yan. Nakikinig pa rin siya. Kapag credits na yan, pwede 50 na nga eh. Kasi lang, kahit nakakasama ng loob, parang parang minsan nakakapi ko na yan. Huwag mo sabihin, may mga bagay-bagay tayo na huwag mo nang sabihin. Pero sinasabi ko na yun. Nakikinig ba yan? Nakikinig pa din. Lahat nakikinig. Ikaw naman, kung i-scorean mo yung sarili mo, gano'n ka kahusay makinig? Nakikinig sa kanya. Ganun din, naman din. Pwede kang tanda eh. Kasi lahat talaga ang nakikinggan namin. Tapos minsan, pag nag-aasaran din kami, tapos minsan, hindi kami nagkakapigilan. Bandang uli, nagtatawanan na kami. Parang sa ngayon, no? Sa ngayon. Pero sana maganda ka ba? Kasi nag-mature na kami doon sa mga pinagdaanan namin. Kaya hindi na kami pwede. Parang hindi na ano sabi ng away. Basta, happy lang. God. Alam niyo pa mga kapatid, kaya natin pinag-usapan ng communication, lalo sa mag-asawa. Dumarating yung time na feeling natin, masyado na tayong pamilyar sa mga asawa natin. Na hindi na natin concerned kung anong sasabihin nila, anong naramdaman nila kasi okay lang yan, lagi naman tayo magkasama sa bahay, puro na lang ikaw nakikita ko. Mas concerned, mas interesado tayo sa mga sinasabi ng ibang tao sa labas ng pag-aasawa natin. Mas gusto nating ma-please ang ibang tao, mas gusto nating ma-please minsan ang barkada natin, yung mga extended family natin. Pero ang katotohanan po kasi nito, nung pumasok tayo sa desisyon at covenant sa Panginoon ng pag-aasawa, tayo ay nagiging isang katawan, isang bahagi na lang tayo ng isang katawan. At huwag po sana, sa bawat isa po sa atin, siguro maalala lang po ito as we end, huwag po natin hakayaan na mababaliwala ang nararamdaman ng asawa natin dahil mahirap pong matulog sa gabi ng kagalit mo katabi mo sa kama. Di alam niyo po yun? Yung ibang tao sa labas, gumawa tayo ng mabuti o masama, ano masasabi sila. Pero ang laging mananatiling kakampi natin bukod sa Panginoon, yung asawa ko. Amen po ba doon? So, kaya ang goal po natin dito, pag-uwi natin sa bahay, sa mga hindi po kasama yung asawa, may dahilan ng Diyos kung bakit tayo nakarinig. Kasi gusto ng Panginoon tayo yung gumawa muna. Napakaganda po yung pagbabago sa relasyon. Pag may nakita siya na gumawa tayo ng kakaiba, at ang nangyari, nagdulot ng mabuti. Minsan siguro ba challenge tayo, iba ata, ihip ng hangin, bumait ka, anong kailangan mo? Kasi magagalit tayo. Normal po yun. Bigla kang bumait, may kasalanan ka, no? Bisa mapipikot tayo, wag na nga, nagbabago na nga ako. Mali naman po yun. Meaning, tuloy-tuloy lang po natin. Ang trabaho po kasi natin,
magpabago sa Diyos, tayo yung baguhin niya. Hindi natin trabaho na baguhin natin yung asawa natin. Trabaho ng Diyos yun. Si Lord ang makakaalam paano niyo babaguhin yung puso ng ibang tao. And isa rin po sa nakatulong sa aming mag-asawa na pwede nyo rin pong gawin. Once a week, meron po kaming tinatawag na face-to-face. So meron po kaming schedule ng time of the week na yun lang yung araw and time na 1 hour na kami lang mag-uusap, walang cellphone. Tapos ang pag-uusapan namin, deep talks about us. Kaya po ng mga question na, how will I improve as How did they hurt spouse? you? Nasaktan ba kita ngayong week? Meron ba akong nagawa na naka-offend sa'yo? Paano ba ako magiging better? So, isa po yun sa mga practice na nagpalalim po sa pagsasama namin bilang mag-asawa. Na separate lang na time siya ng week na yung timing po importante. Hindi kayo parehong pagod, hindi kayo stress. Yung time na yun na non-negotiable na kayo lang ang mag-uusap. Wala kayong pag-uusapan tungkol sa anak nyo. Wala kayong pag-uusapan tungkol sa mga bayarin. Pag-uusapan nyo lang po ay yung relasyon niyo bilang mag-asawa. Intimacy nyo, yung mga questions na hindi nyo naman pwedeng i-discuss sa harap ng ibang tao. At during time ng face-to-face, mag-uusap po kayo. So, ganito niyo po yung kamay. Kaya niyo po yung kamay. Ganito lang po. Yes! Bawal pong mag-react. Halimbawa, tinanong yung asawa ninyo, how can I be a better spouse? Paano ba ako magiging mas mabuting asawa sa'yo? Pag sinabi niya na feeling mo hindi naman yung totoo or kailangan talaga talaga. Try niyo po yun and sobra po yung nakakatulong sa paglalim ng communication ninyo bilang mag-asawa. Ayun lang po. Maraming salamat po sa freedom. Sige po, as we close, manalangin po tayo. Lord, Heavenly Father, salamat po Panginoon sa opportunity na magamit niyo po ang mag-asawa bilang inyong mouthpiece, Lord, kayo po ang magsalita, kayo marinig ng bawat isa. Dalangin namin Panginoon na ang bawat isa po na narito, Lord, ay mas maging kagaya niyo pa po sa bawat taon na nilipas sa aming mga pagsasama sa aming mga asawa. Dalangin namin, Lord, na kung gaano po namin nais magbago ang mga asawa namin, kami po muna ang baguhin. Kami po muna ang mas gawin yung kamukha niyo, kagaya niyo, Lord God. Dahil naniniwala kami na ang bawat isa sa amin, we are all created in your image. And together with that design, we want to act like you. We want to speak like you, to react like you, and most especially, to love and forgive like you, Lord God. Allow us to be more forgiving towards our spouses, Lord. Tulungan niyo po kami na mas hanapin yung mabubuting bagay sa mga asawa namin at mas ipanalangin yung mga nakikita namin na nais namin mag-improve tungkol sa kanila. Hindi namin trabaho baguhin sila, Lord. Ang trabaho namin, bawat isa po sa amin, magpabago po sa inyo. Kami po ang una niyong baguhin, kausapin, Lord God. Kung kinakailangan masaktan kami, Panginoon, upang makita namin kung paano niyo kami paghihilumin sa mga nasugat namin.